April 1920, isang insidente ang gumulat sa mga residente ng North Dakota. Isang pamilya dito ang natagpuang wala ng mga buhay sa sakahan nila. Sila ang Wolf family. Ayon pa ng mga investigador, ay napaka-brutal daw ng ginawa sa pamilyang to. Dahil ayon sa investigasyon nila, ay nagtangkapang tumakas ang ilan sa mga biktima. Pero, hinabol pa talaga sila ng salarin para ubusin silang lahat. Yun ang pag-aakala ng killer. Ang hindi niya alam ay may nakaligtas pa na isang buhay. Siya si Baby Emma, ang pinakabatang miyembro ng Wolf family. Ang kaso ng pamilyang to ay naitala na biggest mass murder sa North Dakota. Ngunit papaano nga ba ito nangyari? Ano ang dahilan sa sinapit ng pamilyang to? At sino ang salarin? Tara, samahan niyo ako muli at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng sinapit ng Wolf family. Ang kwentong ito ay magsisimula sa binatang nagngangalang Jacob Wolf, isang German na Russian. At nabibilang naman ang pamilya nila sa mga average working family sa southern Russia. Mayroon lang simpleng pamumuhay dito si Jacob at nangangarap na umangat ang buhay balang araw. Taong 1903 ay napagdesisyonan niyang makipagsapalaran sa Amerika. Kaya sa taong to ay nag-migrate siya sa North Dakota sa lungsod ng Turtle Lake. Ang lungsod na ang pangunahing pagkabuhayan ay pagsasaka at pag-aalaga ng mahayop. Ang Turtle Lake ay isa din sa mga pinakaligtas na lungsod sa Amerika dahil bihira lang ang krimen dito. Kaya tahimik lang at payapa na namumuhay ang mga residente dito. At tinatansyang umabot lang ng mahigit 400 ang populasyon. Matapos ng 2 taon dito ni Jacob, year 1905, ay napangasawa naman niya si Beata Bozart. At katulad ni Jacob, si Beata ay nagmula din sa Russia at nag-immigrate sa North Dakota. Pagsasaka din ang pangkabuhayan ng mag-asawa dito. Napakasipag at dedicated nila sa trabaho. Kaya ang sakahan nila ay nabibilang sa mga maunlad na sakahan sa Turtle Lake. Sa pagsasama ni Beata at Jacob ay nagkaroon naman sila ng 6 na mga anak na puro mga babae. Ang panganay ay si Bertha, 12 taong gulang. Sunod si Maria, 9 na taon. Sunod si Edna, 7 taong gulang. Lydia, 5 taon. Martha, 3 taon. At ang bunso na si Baby Emma. Ang mga batang to ay tumutulong din sa kanilang mga magulang. May kanya-kanya silang mga gawain sa sakahan. Ang mag-asawang Wolf ay mayroon ding farm helper. Ito ay ang 13 taong gulang na si Jake Hofer. Wala pa silang anak na lalaki, kaya tinatrato din nila si Jake na parang tunay na anak. Maliit lang ang lungsod nila, kaya kilala na ang Wolf family sa buong kapitbahayan. At ayon pa ng mga kakilala at mga kapitbahay, ay madali din pakisamahan ang pamilyang to, kaya wala pang nabalitang may mga naging kaaway sila. Ngunit ito ay magbabago nang dahil sa isang insidente na siyang magiging dahilan sa katapusan ng Wolf family. Isang araw noong November 1919, 6 na buwan bago ang sasapitin nila, si Jacob Wolf at ang isang kapitbahay nila ay nagkaroon ng alitan. At ang alitan na ito ay nagtapos na hindi na resolba. Alam ni Jacob na may matindi pang galit sa kanya ang kalitang kapitbahay. Kaya nag-alala na siya sa maaaring mangyari. Isang araw ay nabanggit ni Jacob Wolf sa isa pa niyang kakilala na natatakot na daw siya dahil maaaring nanganganib ang kanyang buhay. Sinabi niyang maaaring may isang kapitbahay daw ang maghihiganti sa kanya. Ang sinabing ito ni Jacob ay hindi na sineryoso pa ng kakilala niya dahil wala din naman siyang sinabi kung sino ang tinutukoy niyang kapitbahay. Kaya magiging huli na ang lahat. Isang araw noong April 1920 ay bigla na lang dumating ang isang lalaki sa farmhouse ng Wolf family. Hinarap ito ni Jacob para kausapin. Ngunit ang usapan nila ay nauwi sa matinding alitan hanggang may isa sa kanila ang kumuha ng shotgun.
Nakapanlaban pa si Jacob, kaya nagkaagawan sila ng armas. Dahil sa pag-aagawan nila ng armas, kaya aksidenteng na-discharge ang gatilyo at kumawala ang 2 putok. Tinamaan ang asawa ni Jacob na si Beata Wolf at ang farm helper nila na si Jake Hofer. At on the spot, lumisan ang mga ito. Ngunit matagumpay na naagaw ng misteryosong tao ang armas at bigla namang naubusan ng ammunitions, kaya mabilis itong nag-reload. Naging pagkakataon ito ni Jacob na tumakbo sa labas. Ngunit sa kasamaang palad, kahit malayo na ang distansya ng kanyang tinakbo, ay tinamaan pa rin ang kanyang likod. Pagkatapos ay nagpakawala pa ng 1 putok ang shooter sa malapitan para masiguro niyang lumisan na talaga si Jacob. Ang sinapit ni Beata, Jacob at ng helper nila ay nasaksihan naman ng iba pang miyembro ng Wolf family. Kaya nagsisigawan na ang mga ito at nagpanik. 2 sa mga anak na mag-asawa ay tumakbo naman sa barn para makapagtago. Ang mga ito ay ang mga batang sina Maria at Edna Wolf. Ngunit agad din silang nahanap ng shooter at doon na sila tinapos sa barn. May 4 pa ng mga anak na mag-asawa ang naiwan sa farmhouse. Hindi na ang mga ito nakatakbo dahil sa pagkagulat at takot. Kaya doon na lang sila sa loob ng bahay naghanap ng matataguan. Ngunit determinado ng shooter na tapusin silang lahat. Kaya pumasok na ito sa farmhouse at hinanap sa sulok-sulok ang mga bata. 3 sa mga batang to ang natagpuan niya. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad niya tinapos ang 3. Ang mga batang to ay sina Bertha, Lydia at Martha. Ngunit bigong ma-check ng shooter ang ibang kwarto ng bahay, kaya hindi niya namalayan na may isa pang buhay. Bago siya umalis, ay kinaladkad muna niya ang katawan ni Jacob Wolf papunta sa barn at isinama niya ito sa 2 mga bata na una niyang tinapos doon. Sa kanya tinabunan ng putik at mga kumpay ang mga katawan nila. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa farmhouse ng Wolf family at kinaladkad naman ang 5 pang mga biktima na sina Bertha Wolf, ang helper na si Jake Hofer at ang 3 pang mga bata. At doon niya itinago ang mga ito sa cellar. Pagkatapos ay nilisan na niya ang sakahan. Ilang metro din ang layo ng mga kapitbahay kaya wala na isang nakarinig sa sinapit ng pamilya. Isa pa, kumuna sa lungsod ang paggamit ng mga armas bilang pest control. Kaya kung may nakarinig man sa mga putok ay wala ring magdududa. April 24, 1920 ay kakatila lang ng malakas na bagyo sa Turtle Lake. At madaling araw ay napadaan sa sakahan ng Wolf family ang kapitbahay na si John Kraft. At napansin niyang napakatahimik lang ng sakahan at hindi man lang niya nakita sa labas ang mag-asawang Wolf. Ang mga damit pa ng pamilya ay naiwan lang din sa sampayan nung isang araw pa niya ito nakita. Ang mga alagang hayop ay naiwan lang ding nakapastol pa rin sa labas. Kaya labis na ang pagtataka at pagdududa ni John Kraft. Nakasanayan na kasi niya noon na madadaanan ang Wolf family na maagang gumigising at lumalabas sa bahay para sa mga gawain sa sakahan. Ang pagdududa ni John Kraft ay agad niyang ibinalita sa kanyang asawa. Kaya pareho nilang napagdesisyonan na suriin na lang ang sakahan ng Wolf family. Pagpunta pa lang nila sa farmhouse ay una naman nilang narinig ang mahinang iyak ng bata. Ngunit hindi sila makapasok dahil nakalak ang main door. Kaya sinuri na lang nila ang ibang bahagi ng sakahan. Hanggang sa napunta sila sa bar ng Wolf family. Papasok pa lang ang mag-asawang Kraft nang napansin na nila ang masangsang na amoy sa loob. Hanggang sa nakita na lang nila ang 3 mga katawan na bahagyang tinabunan ng putik at mga kumpay. Ang mga ito ay sina Jacob Wolf at ang 2 mga anak na sina Maria at Edna. Kaya mabilis silang bumalik sa farmhouse para tawagan sana ang mga pulis. Hindi pala nakalak ang kusina, kaya doon na sila pumasok. At dito ay may nakita pa sila ng mga nagkalat na mga bakas ng ugo na para bang may kinaladkad. Ang mga bakas na ito ay sinundan naman nila papuntang cellar. At dito na nila natagpuan ang iba pang miyembro ng pamilyang Wolf.
Ang mga ito ay ang asawa ni Jacob na si Beata Wolf at ang tatlo pa nilang mga anak na si Bertha, Lydia at Martha. At natagpuan din nila dito ang katawan ng farm helper na si Jacob Hofer. Sa patuloy na paghanap nila ay sa kanila natagpuan sa isang kwarto ang 9 na buwang bunso na si Baby Emma. Nasa kuna lang ito, maputla at umiiyak dahil sa labis na pagkagutom. Bigo namang matawagan ng mag-asawang Kraft ang mga pulis dahil sadya palang pinutol ang linya ng telepono. Kaya umuwi muna sila sa sarili nilang bahay na dala si Baby Emma. At dito na nila tinawagan ang mga pulis. Nang dumating ang mga officers, ay hindi rin sila makapaniwala sa nabutan nila sa farmhouse. Agad naman silang nagsagawa ng partial examinations sa mga katawan. At nakumpirma nila na 2 araw na pala ang lumipas bago natagpuan ang mga katawan. Ayon sa pagsusuri nila, ang mga biktima ay ginamitan ng shotgun at palakol. Ilang mga officers din ang nag-imbestiga sa sulok-sulok ng sakahan. Sa kanila natagpuan ang ilan sa mga ebidensya. Isa na dito ang murder weapon na palakol at mga basahan na may mga bakas pa ng go. At sa isang kwarto ay natagpuan pa nila ang mga bakas ng paa ng mga bata na papunta sa may bintana. Kaya sigurado ang investigador na nagtangka pang tumakas ang ilan sa mga biktima, ngunit naabutan lang ng attacker. May natagpuan din silang shotgun na itinapon sa isang mababaw na lawa. Kaya kinontak rin nila ang manufacturer ng armas. Ngunit hindi na matrace pa kung sino ang buyer o ang owner nito. Nagsagawa na rin sila ng manhunt. Nagbabasakali sila na hindi pa nakalayo sa Turtle Lake ang killer. At nagpost na din sila ng $2,000 reward para sa makapagbibigay ng matibay na impormasyon. Sa sumunod pang araw ay nadagdagan pa ito ng $10,000. Ayon pa ng mga investigador, ito na ang pinakamahirap na kaso na nahawakan nila. Ito kasi ang pinakamalaking mass murder na nangyari sa North Dakota. April 28, 1920 ay araw na ng libing ng mga biktima. At ito ang actual photo na makikitang dinaluhan ito ng daang-daang residente sa Turtle Lake at sa ibang lungsod ng North Dakota. At makikita si Baby Emma na karga-karga ng kanyang tiyahin. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas saka nakakuha ng matibay na lead sa kaso ang investigador. Ang mga impormasyong ito ay nagmula lang din sa mga kakilala ng mga biktima. Isa na dito ay yung kakilala na sinabihan noon ni Jacob Wolf na maaring nanganganib na ang kanyang buhay sa kamay ng isang kapitbahay na gustong maghiganti. Ang impormasyong ito ay hindi sineryoso noon ng kakilala ni Jacob dahil hindi din niya alam noon kung sino ang tinutukoy na kapitbahay. Dahil sa impormasyong to, kaya naging main focus ng investigador ang hanapin ang misteryosong kapitbahay. Hanggang sa may nakapagbigay na nga ng shocking na impormasyon na posibleng ugat ng trahedyang to. Ayon ng informer, naging kaalitan pala ni Jacob noon ang kapitbahay nila na nagngangalang Henry Leyer. Ang alitan nila ay tungkol pala sa mga alaga nilang hayop. Isang alagang baka noon Henry ay lumampas pala sa property ng Wolf family. Ito ay inatake at kinagat ng aso nila ni Jacob Wolf. Nagresulta na nasugatan ang alagang baka ni Henry Leyer. At ito ang simula ng alitan nila. Hanggang sa tumindi na ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit sino nga ba si Henry Leyer? Si Henry ay katulad din ng mag-asawang Wolf na nagmula sa Southern Russia at nag-migrate sa North Dakota noong 1886. Dito na rin siya nakapangasawa at katulad kay Jacob, isa din siyang magsasaka. Maliban sa mga nakalap na mga ebidensya, ay isinailalim din pala ng mga investigador sa interrogation ang isang anak ni Henry. At nalaman nila mula dito na ang kanyang ama ay matagal daw nakauwi sa bahay nila noong mga nagdaang araw. At hindi din ito nagpaalam kung saan nagpunta. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, kaya si Henry Leyer ay naging prime suspect at formal na siya inaresto noong May 11. Ngunit sa interrogation niya ay pinilit niyang inosente siya. Pero nang pinakita na siya sa mga nakakakilabot na crime photos ng Wolf family,
ay saka nagbago ang kanyang statement. Ayon pa ni Henry ay totoo nga matagal nang may alitan sila ng biktimang si Jacob Wolf. At dahil ngayon sa alaga niyang baka na inatake at kinagat ng alagang aso ni Jacob. Matapos daw nito ay nagtanim na ng galit si Henry. At makalipas nga ng ilang buwan ay hinarap niyang muli si Jacob Wolf at nagdemand siya ng bayad sa naging pinsala sa kanyang baka. Ngunit muli na naman daw silang nag-alitan at pinaalis na siya ni Jacob sa Wolf property. Ngunit hindi daw siya nakinig at nagresulta ito na nag-aagawan na sila ng armas. At dahil daw sa pag-aagawan nila ng armas, kaya aksidenteng tinamaan ang asawa ni Jacob na si Beata Wolf at ang farm helper na si Jake Hofer. Dahil daw sa bugso ng kanyang damdamin, kaya hindi na niya napigilan ang sarili at tinapos na niya ang lahat na miyembro ng Wolf family. At isinalaysay pa niya ang mga detalyadong pangyayari kung paano niya winakasan ang pamilya. At ayon pa ni Henry, kaya daw nakaligtas si Baby Emma ay dahil daw hindi niya napuntahan ang kwarto nito kung saan ito natutulog. At sa araw nga ng paglilitis ay napatunayan na siyang guilty at sinentensyahan ng life imprisonment with hard labor. Ngunit noong nakakulong na si Henry ay muli niyang binago ang kanyang statement at ipinilit niyang inosente siya. Ayon pa niya ay totoo nga ang alitan nila noon ni Jacob, pero wala daw siyang kinalaman sa sinapit ng pamilya. Napilitan lang daw siyang magsinungaling noon dahil sa takot at pressure. Ayon pa niya, pinahirapan daw siya ng mga officers. Kaya napilitan na lang daw siya na akuin ang kasalanan na hindi niya ginawa. Ang mga nagsubaybay sa kaso ni Henry Lear ay nahati naman ang mga opinyon. May mga naniniwala na siya nga ang killer. Ngunit may mga naniniwala rin na baka tunay ngang inosente si Henry. May ibinunyag pa kasi si Henry noon habang siya ay nasa kulungan. Sinabi niyang, "My eyes have seen, but my hands are clean." Kung totoo ngang inosente siya, ay maaring nandoon nga siya noong araw ng krimen, pero hindi siya ang tumapos sa buhay ng Wolf family. Kung ano man ang katotohanan, ay tanging si Henry lang at ang mga biktima ang nakakaalam. Sa mga huling araw ni Henry, ay patuloy pa rin siyang nag-appeal ng retrial sa North Dakota Supreme Court. Ngunit hindi na ito nangyari pa dahil makalipas ang 5 taon, March 1925, ay pumanaw na si Henry. Nagkaroon pala siya ng heart malfunction at blood clot noong siya ay isinailalim sa operation for appendicitis. Si Bebe Emma naman ay inampon ng kanyang tiyahin. At makalipas ng mga taon ay nakapangasawa na siya at nagkaroon ng mga anak. At dito nagtapos ang kwento ng trahedya ng Wolf family. At nagpapasalamat ako sa mga sumusunod na patuloy pa ring nanood at tumatangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Pogi Imi, Sari-Sari TV, Rochelle Placente, Chinita, Ray Vargas, Mark Joseph Reyes, Christina May, Maya Sobebs, Ivy Ligpitan, Zain Maverick, Adel Salinog, Rehana Gom, Liza the Explorer, Emmanuel Sabasan, Marlito, Jenelan Legario, Jenelet Ramos, Shinunaga Evelyn, Hani Lee, Marjorie Cobardo, Chopper, Jovenel Filiarca, Inday Goodness TV, Rosemary Oka, at Nori Francisco.